Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. Dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. Dito po, ang tagapagsinungaling po ng palasyo na tinatawag po, di umano, ay masama yata ang loob dahil nga doon daw sa sinasabing yung mga fake news peddler. Nagsalita na raw po kasi ang Pangulo. At kauna-unahan yatang fake news peddler ang kanyang amo. Di umano. Ito po mga kababayan. Hindi naman kasi talaga totoo eh. Hindi po ba mga kababayan? Kaya alam mo kung sino pinanggagalingan ng fake news sa ating bansa. Dahil nga po maraming tinatago lalong-lalo sa issue ng korupsyon para hindi madawit. Pero hindi naman po tanga mga Pilipino. Alam kung sino utak ng mag-korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? Pakinggan na po natin sila. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ma'am, follow-up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Yan po mga tambay. Nakita niyo po, puro po si Secretary Vida, mga kababayan, ang dapat sumagot. Hindi na po siya. Pagdating po sa issue sa mga Duterte, siya po, maasahan niyo po ang tagapagsalita, ang tagapagsinungaling. Basta po, ang issue po ay sa Duterte. Yan. Hindi na po kailangan si Secretary Vida dyan. Nakakalungkot lang po, no? Ang laki po ng confidential intel fund ng Pangulo. Hindi bababa sa 4.5 billion. Ganun lang po mag-report sa taong bayan. Hindi po ba? Tama po yung sinabi ng reporter Bakit wala man lang update? Wala man lang litrato? Wala man lang kayo binibigay sa publiko? Basta salita lang. Kaya nga nasasabihan kayo fake news. Dahil hindi nga totoo. Hindi po ba mga kababayan? Dahil si Zaldico, mga kababayan, ay hindi po talaga nakulong. Hindi po ba? Pero yung sinasabi po ng tagapagsinungaling na dapat daw po pang paniwalaan ng mga fake news peddler. Kaya nga hindi namin pinaniniwalaan yung tinatawag na bangag at bonget kasi numero 1 nagbibigay ng fake news sa taong bayan. Kaya nga po napakasarap di i-audit ang confidential intel fund ng Pangulo Mukha po yatang hindi nagagamit ang confidential intel fund ng Pangulo ng tama. Bakit po? Yan meron ka intelligent intel fund, billion-billion, ni wala ka malang maibigay na information sa mga Pilipino na mapapaniwala ang mga Pilipino sa lahat ng sinabi ng Pangulo na nakulong! Inaayos na ang proseso para mapauwi sa Pilipinas. Nakulong! Hindi po ba? Wala man lang mga litrato, larawan, dahil daw po may involved na ibang bansa. Ginawa nyo nga wanted sa Pilipinas yan Wanted! Hindi po ba? Hindi po ba involved siya sa Pilipinas? Kaya nga po nakita niyo po kung paano po ginagawang tangat bobo mga Pilipino. Lalong-lalo po ang tinatawag na tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Pati ang PCO
ang PCO po ay may budget po na hindi bababa sa 2 bilyon ang tagapagsinungaling di umano ng Malacanang. Hindi bababa ang PCO, ang kanilang opisina ay 2 billion. Pero pagkadating po sa sinasabi pong ganito na nabuko, fake news, di umano, nagtuturoan na po, magtuturo na, turo. Dahil nagsalita na raw po ang Pangulo. Yung sinabi ng Pangulo ay paniniwalaan na ng mga Pilipino dahil nagtatrabaho po ang Pangulo. Nagtatrabaho para magbigay ng fake news sa mga Pilipino, di umano. At nagtatrabaho po para sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Nagtatrabaho. Kaya nga po mahigit 4 na taon, ang issue po nila ay napakalaking korupsyon ang kanilang gobyerno. Dahil nga po masipag magtrabaho sila pagdating po sa korupsyon, di umano. Yan po. Kaya nga masipag trabaho ng trabaho. Kaya nga lang tinatrabaho kung paano magkamal ng pera. Hindi kaya. Yan po mga kababayan. Hindi na nawawala na po sa kondisyon pagka po sa kanila pumuputok ang fake news. Nawawalan po na kondisyon at hindi po maganda ang aura ng tagapagsinungaling di umano ng Malacanang pagka sila na po ang issue. Pero pag dinala mo sa mga Duterte, masiglang masigla. Pero pagka sa kanila na, masama ang muka. Hindi maipinta ang muka. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang nilinaw po ng Malacanang, mga kababayan. Hindi na raw po dapat paniwalaan ang mga fake news peddler dahil nagsalita na raw po ang tinatawag na bangag ng kanyang ate. Mga kababayan, unbelievable. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy susubscribe. Maraming salamat po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersho ng Canada, Jem Aris sa United Arab Emirates, Annie Jo, Mila Yi, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdefena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Stay po muna tayo. Bye-bye!